ang ating awit. In Him I have riches untold. In Him I have riches untold, saying, when my Savior divine died at thine Calvary, in His body He bore all my sins, and His blood freely shed paid the ransom for me. When He died, my salvation to win. I thank God for the Lord Jesus Christ, for in Him I have riches untold. I will cling to the Lord Jesus Christ. Oh, He will lay down His life for my soul. I can praise Him enough for His wonderful love and His infinite mercy and grace. Oh, I'm truly amazed. This is one from above, just to suffer and die in my place. I thank God for the Lord Jesus Christ, for in Him I have riches untold. I will cling to the Lord Jesus Christ. Oh, He laid down His life for my soul. Let me never forget what He suffered for me, how He paid such a terrible price. Let me gladly obey and serve Him faithfully as I travel this pathway of life. I thank God for the Lord Jesus Christ, for in Him I have riches untold.
sa muli po nating pakinig at pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. Muli po natin tawagin nating mangaral si Pastor Norman Millares. Mapagpalang umaga sa ating lahat. Bago tayo dumako sa pangangaral ng salita ng Diyos, ay nais ko'y paalala na next Sunday, last Sunday na po ng buwang ito at meron tayong banal na hapunan, kaya paghandaan po natin yan. At mamaya po ako po ay tagapagsalita sa iglesia, doon po sa Sariaya, mamayang hapon. Pero may prayer meeting tayo mamaya. Mamaya hapon nyo. Panalangin nyo po ako at ang pananambahan po doon. Ating buksan muli ang ating po mga Biblia sa 2 John. 2 John chapter 1 verse 9. Mahaba itong ating tatalakayin ngayong umaga. Kaya please bear with me. Sundan nyo po ako. Marami tayong mga talatang babasahin. Kaya medyo bibilisan ko para mapaiksi natin. At kung makakahabol kayo sa pagbabasa, do it. Pero kung hindi naman, just listen. 2 John verse 9 sa English version, King James, ganito ang sabi, "Whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son." Tagalog, ang sinumang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagbasa ng kanyang banal na salita. The doctrines of grace, Christ doctrines. Yan ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayong pong umaga. Tayo po'y dumulog sa Diyos, panalangin. Tayo lumulog. Panginoon naming Diyos, banal, makapangyarihan, kataas-taas sa lahat, luwalhati po at karangalan ang aming inaalay sa inyo. Naway ang pagtitipong ito'y maging katanggap-tanggap sa inyong presensya. Kami humingi ng kapatawaran sa mga nagawa naming kasalanan, kamalian, karamihan. Dalangin namin kami yung hugasan at linisin. Gawing karapat-dapat. Ihandaan niyo po ang aming mga puso at kaluluwa. Gawin niyo kaming malinis na sisiglan upang tumanggap ng mga pagpapalang espiritual mula sa iyong mga salita. Hiniling po namin na kami gabayan ng banal na espiritu, ang espiritu ng katotohanan, upang amin po maintindihan at maunawaan ang mahalaga niyong mensahe sa amin. Maliwanagan nawa kaming lahat, Panginoong Diyos. At lalo kaming magsitibay sa aming mga pananampalataya at magpapatuloy at mananatili kami sa mga aral ng aming Panginoong Hesukristo. Pagpalain niyo po ang bawat isa, pagpalain niyo po ang pagpapahayag ng mga salita, pagpalain niyo po ang iyong mensahero. Lahat para sa karangalan at kapurihan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Sa ibang salin, ang Biblia Tagalog 2001, ganito ang sabi, "Ang sino mang lumalampas at hindi nananatili sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananatili sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak." Si Kristo po ay may doktrina. Nabasa natin, Doctrine of Christ. Ang kanyang doktrina po ay galing sa kanyang Ama. Ibinigayan sa kanyang Ama na nagsugo sa kanya. Sa John chapter 7 verse 16, ganito po ang ating mababasa.
na si Apostol Juan na sumulat ng ikalawang Juan ay siya rin po ang sumulat nito at nasaksiyan niya, napakinggan niya ang sinabi ng Panginoong Kristo sa kanyang pangangaral sa John chapter 7 verse 16. Pakinggan nyo. Sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko o ang aral ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Kung ang sinumang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. 18. Ang nagsasalita ng saganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kalwalatian. Datapwat ang humahanap ng kalwalatian niya kung sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. Nakita natin na ang lahat ng aral ni Kristo o lahat ng turo ni Kristo ay galing sa kanyang Ama. At kung ano lamang ang itinuro sa kanya ng kanyang Ama, ay yun lamang kanyang tinuturo. At yun ang kanyang sinabi naman doon sa Kabanata 8, talatang 28. 8:28 ng Juan. Sabi rito, sinabi nga ni Jesus, kung maitaas na ninyo ang anak ng tao, saka ninyo makikilala na ako nga ang Kristo. At wala akong ginagawa sa aking sarili, kundi sinalita ko ang mga bagay na ito ayon sa itinuro sa akin ng Ama. Kaya si Jesus Christ, hindi siya nagsasalita nang hindi galing sa kanyang Ama. Kung ano ang itinuro sa kanya ng Ama, yun lang ang kanyang itinuro nung siya'y nabuhay dito sa lupa. Si Kristo po hindi ho nag-iimbento ng sarili niyang katuruan. Kung ano ang katuruan ng kanyang Ama, yun din po ang kanyang katuruan at itinuturo. Kung ano lamang ang iniutos sa kanya ng Ama na dapat niyang sabihin, ay yun lamang ang kanyang sinasabi. Wala nang iba. Ganito pa ang sabi ng Panginoon Jesus sa Juan 12. Tingnan po natin. Juan 12:49. 12:49 ng Juan. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo. Ay siyang nagbigay sa akin ng utos. Ano yung utos? Kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. 50. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama. Gayon ko sinasalita. Walang labis, walang kulang. Ngayon, yung doktrina na binanggit dito sa ikalawang Juan 1:9 ay tungkol yan sa incarnation of Christ. Meaning that Jesus Christ is come in the flesh. Si Jesucristo ay napariritong nasa laman. Kasi ang konteksto niyan ay may kinalaman sa mga magdarayang tagapagturo na nagtuturo ng doktrina na si Jesucristo daw ay hindi napariritong nasa laman. Hindi po itong mga Hudyo na itinanggi na si Jesucristo ang Kristo. Bagaman hindi nila tinatanggap na ang Kristo ay naparito sa laman. Kasi mga Hudyo hindi naniwala na ang Kristo ay paririto sa laman. Pagdating ng Kristo, yun na yun siya. Yun na yun yung hari ng mga hari, Hudyo ng mga Hudyo. Kaya nga nung si Jesus Christ na parito, na nasa laman, di siya kinilala eh. Kasi ang inaasahan nilang Kristo, yung pagbaba dito, daladala niya na ang kanyang kaharian. Itatatag niya na ang kanyang kaharian. At paghaharian niya na ang sanglibutan. Lalong-lalo na ang mga Hudyo. Dahil naniniwala sila dun sa Davidic Kingdom. Na yung Kristo ang luluklok sa luklukan ni David. Kaya hindi nila inaasahan na mahayag pa si Kristo sa laman, yung Kristo sa laman. Kaya lang, ganun talaga ang nasa propesiya eh. Kaya, itong mga Hudyo, hindi na tinatanggap ng Kristo na parito sa laman. Ngunit, ito, yung mga tinutukoy dito ni John ay ilan sa mga nagtataglay ng pangalang Kristiyano. At nagpapahayag na sila ay naniniwala kay Jesucristo. Pero,
ikinakaila po nila na si Jesus ay naparito sa lupa sa isang tunay, pisikal, at nasaan yung tao. Hindi nila tinatanggap na siya ay talagang nagkatawang tao o ipinagpalagay na isang tunay na kalikasan ng tao, kundi sa itsura lang. Sa itsura lang daw. At itinanggi nila na kinuha niya ang totoo at tunay na laman ng birhen. Kundi parang ginawa lamang ito. At yan ang dahilan kung bakit ito ay nirefute ni Apostol Juan. Sabi niya sa unang Juan, Kabanata 1, talatang 1, yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. In other words, tungkol kay Jesus Christ. Nakita nila, nakapanayam nila, nakasama nila, nakita ng kanilang mga mata, kanilang napagmasdan, kanilang nahipo ng kanilang mga kamay. Kaya totoong nandun si Jesus Christ, nagkatawang tao. Kaya tao talaga siya. Hindi lang siya Diyos, tao din siya. God, man. Kasi may nagtuturo din, hindi daw siya tao. Bagamat naniniwalang Diyos siya, pero hindi daw siya tao. Hindi, tao siya. Tao at Diyos. Dalawang kanyang kalikasan sa isang katawan. Kaya pinatunayan ni John, nakita namin siya, hindi siya isang pangitain, hindi siya isang aparisyon. Totoo talaga siya. At nanahan siya sa atin. So, ano yung doctrine of Christ na sinasabi ng 1 John 1:9? Na ang doctrine of Christ is the incarnation of Christ. Na ang verbo ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kalwalatian gaya ng bugtong na anak, na puspos ng biyaya at katotohanan, na ang Diyos ay nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kalwalatian. Ito ang dakilang hiwaga ng kabanalan. Tinatanong kasi natin, inalam na ano yung doctrine of Christ na binanggit ni Apostol John sa 2 John 1:9. Una, ito ay true doctrine respecting Christ. Pero yun lang ba? Yung doctrine ni Christ? Ito lang ba ang doktrina ni Kristo? Napakaraming doktrina, napakaraming katuruan si Kristo na itinuro niya sa kanyang mga alagad. No? Kaya, maaaring ito rin, probably, ay tumutukoy sa doctrine na itinuro ni Jesus Christ. So, hindi lang ito doktrina patungkol kay Kristo, doctrine of Christ. Kundi ito rin ay doktrina na itinuro ni Kristo at ng kanyang mga apostol nung sila'y nabuhay dito sa lupa. At dahil dyan, mga kapatid, ito ang ating proposition na isa sa napakahalagang doktrina o aral ni Kristo na itinuro niya ay ang doctrines of grace. That's our point. Na yung doctrines of grace, kasama yan sa doctrine of Christ. Alright? Naunawan po ba natin? Ang doctrines of grace, yan po ay katuruan ng Ama na itinuro niya sa kanyang anak. Ibinigay ng Ama sa kanyang anak. At itinuro naman ng anak sa kanyang mga apostol. At itinuro naman ng mga apostol sa mga iglesia ng Panginoong Hesukristo o iglesia ng Diyos. Ng buhay na Diyos na siyang halig at suhay ng katotohanan. Kaya nakapagtataka kung bakit ang doctrines of grace ay hindi katuruan ng mga Arminians. Diyan ako nagtataka. Bakit ang doctrines of grace ay hindi katuruan ng mga simbahan
ng mga Arminians. Samantalang ito ay napakaliwanag katuruan ng Ama, itinuro ng Ama sa anak at itinuro ng anak sa mga apostol at itinuro naman ng mga apostol sa mga iglesia. Bakit sa mga iglesia ng mga Arminians hindi nila katuruan yan? Bakit Arminianism ang turo nila? Hindi naman aral ni Kristo yan, aral ni Satanas yan eh. Aral ng demonyo yan eh. Arminianism ang kanilang aral. Diyan ako nagtataka. Tapos sasabihin mga simbahan ng Diyos yan, simbahan ni Kristo, tapos mga ligtas. Ang importanteng tanong kasi mga kapatid ganito, ang Doctrines of Grace ba ay katuruan ni John Calvin? Ang protestanteng reformador na nabuhay nung limang siglo at ito ay out of his own invention or imagination? O ang Doctrines of Grace ay katuruan ni Jesus Christ? Let us settle that once and for all. Maging maliwanag tayo dyan. Intindihin nating mabuti yan. Ang Doctrines of Grace ba, aral ba ni John Calvin? O aral yan o turo ni Jesus Christ na tinanggap niya mula sa Ama? Dalawa lang po ang ating magiging layunin sa pag-aaral nating ito. Una, ipakikita natin ayon sa liwanag ng salita ng Diyos na ang Doctrines of Grace ay hindi po yan katuruan o inventong sistema ng paniniwala ni John Calvin, kundi ito po ay mga aral ng ating Panginoong Hesukristo. Ikalawang layunin, aalamin po natin para po maunawaan natin kung anong importansya o kahalagahan ng Doctrines of Grace. Okay? Kasi may mga sovereign gracers, kuno, napakalaki ng question mark kung nilalagay dyan. Mga so-called sovereign gracers na nalilito na po sila. Kasi hindi na po nila alam ang kahalagahan ng mga katuruang ito. Lumabnaw na po yung kanilang mga paniniwala tungkol dito. Naging malambot na. Wala na ho silang gulugod. Wala na hong paninindigan. Wala na. Lumabnaw na. Talagang panahon na ngayon ng pagtalikod o apostasya. Kasi parang lumalabas sa kanila, hindi na mahalaga ituro ito eh. Parang optional na lang. Ganun eh, sa nakikita ko. Sana mali ako ha. Sa nakikita ko at pag-husga ko sa kanila. Kaya lang, the way they explain, lalo na pagka ipinagtatanggol nila yung salvation ng mga Arminians, para bang hindi na mahalaga yung Doctrines of Grace eh. Biro nyo, turo nila ganito eh. Kahit hindi daw maniwala sa Doctrines of Grace, basta sumampalataya sa tao kay Jesus Christ, okay yun, save yun. You see? Para bang yung Doctrines of Grace, optional na lang. Maniwala ka, okay. Kung hindi naman, okay lang. Kung hindi mo paniwalaan yan. Ganun ba yun? Ganun ba sabi ng Biblia? Ganun ba sabi ng Jesus Christ? Ganun ba sabi ng mga apostol? May ganun bang turo? Mamimili ka kung anong gusto mong paniwalaan? Pambira. Tapos sasabihin, tinanggap daw si Kristo. Yung aral niya, hindi na tinatanggap. Paano nangyari yun? Tinanggap si Kristo. Tatanggapin mo si Kristo, pero aral ni Kristo, ayaw mo. Anong klaseng pagtanggap yan? Hindi totoong pagtanggap yan. Pag tinanggap mo si Kristo, tanggapin mo yung aral niya. Huwag mo ibubukod yung aral niya. And Doctrines of Grace, aral niya yun eh. Napakaliwanag niya. Titingnan natin yan mga kapatid. Kasi dapat itanong eh, kailangan ba ituro yung Doctrines of Grace? Sa kanila, hindi na kailangan eh. Hindi na importante, ituro pa yan eh. Anyway, save naman daw mga Arminians. Kaya yan, tanong natin, kailangan bang ituro ang Doctrines of Grace o hindi? Ngayon, kung kailangan ituro, tanong, bakit kailangan ituro? Kasi nga may mali. Mali nga yung salvation. Itatama nga natin eh. Kaya kailangan na ituro. May nakikita tayong mali. Maling paniniwala pagdating sa kaligtasan. Wala silang tamang kaalaman ng kaligtasan. At dito natin makikita yung mahalagang papel na ginagampanan ng Doctrines of Grace. Nakakalungkot, sobrang gracer daw, pero hindi nila alam kung saan ilulugar yung Doctrines of Grace. Ano ba ang kahalagahan yan?
Ba't ba tayo dyan mainit? Ba't ba natin yan binibigyan ng matinding diin o importansya? Yan na, alamin natin yan. Doctrines of grace. Ngayon, ano ang mga doctrines of grace? Okay? Mabilisan lang, babanggitin ko, babasahin ko kung anong nilalaman ng doctrines of grace. Ang doctrines of grace ay kilala rin sa tawag na 5 points of Calvinism. Ito ay naglalaman ng 5, no? 5 points. The man's spiritual deadness and corruption to sin, na mas kilala sa tawag na total depravity. God's election of grace in the salvation of man, or men, na mas kilala sa tawag na unconditional election. Christ's redemption of a particular people, o mas kilala sa tawag na limited atonement or particular redemption. Effectual working power of the Holy Spirit or the inward working power of the Holy Spirit, na mas kilala sa tawag na irresistible grace. At panglima, God's preservation of the elect and their endurance unto the end, o mas kilala sa tawag na perseverance of the saints. Now, anong nilalaman ng bawat isa? Total depravity. Tumutukoy sa bagsak na kalagayan ng taong likas na natamo, likas na makasalanan, nakatamo ng likas na kasalanan sa paglilihi. Bawat makasalanan ay patay sa espiritual. Walang kakayahan o pagnanais para sa mga espiritual na bagay. Siya ay walang kakayahan sa sarili na makarating sa isang nagliligtas na kaalaman tungkol kay Kristo bukod sa gawain ng banal na espiritu sa kapanganakang muli. Ang bawat kakayahan ng makasalanan ay nasira bilang resulta ng pagkahulog ni Adan sa kasalanan. Sa madaling salita, ang tao po ay ganap na nasira ng kasalanan ng walang anumang pag-asa ng pagpapanumbalik, maliban na lang sa natatanging biyaya ng Diyos. Unconditional election. Ito ang katuruan na tumutukoy sa soberanong pagpili ng ilang tao tungo sa kaligtasan ng Diyos, Ama. Bago ang pagkakatatag ng sanglibutan, hindi ayon sa anumang merito o pananampalataya na paunang nakita ng Diyos sa makasalanan, kundi ayon sa kanyang sariling kasiyahan at layunin ng biyaya. Kaya pinili ayon sa layunin ng kanyang biyaya. Pangatlo, limited atonement or particular redemption. Ito po ang katuruan na tumutukoy sa pagtuturo ng tiyak na layunin at lawak ng sakripisyo ni Kristo Jesus sa krus. Namatay siya para lamang sa mga hinirang. Siya ay naparito upang tubusin at may pagkasundo lamang ang mga hinirang ng Diyos. Siya ay kumilos bilang kahalili at katiyakan lamang para sa mga taong ibinigay sa kanya ng Ama bago pa nagsimula ang sanlibutan. Hindi ho nabuhos ang dugo ni Kristo kahit isang patak ng kanyang dugo ng walang kabuluhan. Hindi siya namatay para sa dyablo, hindi ho siya namatay para sa mga reprobate angels, hindi po niya inalay ang kanyang sarili para sa sinumang makasalanan na hindi ho sasampalataya sa kanya, at hindi rin po siya namatay at inalay ang kanyang buhay para sa lahat ng mga nasa impyerno na ngayon at sa mga pupunta pa ng impyerno. Sa madaling salita, hindi po tinubos ni Kristo ang lahat ng mga tao. Ang tinubos lang niya ay ang lahat ng mga binigay ng Ama sa Kanya, na kung tawagin ay mga hinirang. Pangapat, irresistible grace or effectual calling. Ito'y katuruan na tumutukoy sa katotohanan na ang lahat ng hinirang ng Ama at kinamatayan ng Anak ay tiyak na makararating sa kaligtasan sa pamagitan ng kapanganakang muli at kapangyarihan at gawain ng banal na Espiritu at ng salita ng Diyos. Kapag ang Espiritu ay naglapit sa pamagitan ng mabisang tawag, effectual call, mabisang tawag,
Ibig sabihin, yung tawag na yon magre-resulta sa kaligtasan. Kapag ang Espiritu ay naglapit sa pamagitan ng mabisang tawag, ang makasalanan ay kusang loob na lalapit kay Kristo. Dahil imposibleng labanan ang kalooban at kapangyarihan ng Diyos. Imposible. Kaya nga irresistible. Hindi mariresist ng makasalanan ang epektual na pagkatawag ng Diyos tungo sa kaligtasan. Wala makakaresist. Yan ang paniniwala natin. Lalo na kung panloob, yung panloob na pagtawag. Yung panlabas, nare-resist. Yung external call, nare-resist yan. Palagi nga nire-resist yan ng taong makasalanan. Pero yung internal call, banal na espiritu ng gumagawa, kumikilos, kaya pa bang i-resist ng tao yun? Eh pagka na-resist ng tao yun, di lalabas yung tao mas makapangyarihan kaysa sa banal na espiritu. Wala maliligtas yan pagka ganyan. Pagka pala ayaw na ng tao, wala magagawa ang Diyos. Ganun ba yun? Saan yung mababasa sa Biblia na walang magagawa ang Diyos? Anong klaseng Diyos yan? Inutil na Diyos yung ganyan, walang magagawa. Hindi yung ganyan ang ating Diyos. Ganyan ang Diyos sa mga Armenian. Walang magagawa ang Diyos. Kita nyo? Sa Diyos pa lang, laki na ng pagkakaiba eh. Iba yung Diyos nila sa Diyos natin eh, sa Diyos ng Bible. Panglima, preservation and perseverance of the saints. Ang lahat ng mga hinirang ng Ama, tinubos ng Anak, at ipinanganak na muli ng Banal na Espiritu, ay mananatiling ligtas hanggang wakas. Kasabay din ng kanilang pananatili sa matuwid at banal na pamumuhay at pagsunod sa Diyos. Magkasama yan. Hindi mawawala ang kaligtasan, mananatili sa kaligtasan, pero nananatili rin sa pagsunod sa utos ng Diyos, sa katwiran, at banal na pamumuhay. Sa madaling sabi, imposible para sa isa sa mga hinirang ng Diyos na maalis ang kanyang o maalis siya sa pamilya ng Diyos at maging anak ng dyablo at mawala ang kaligtasan ng Diyos at sa bandang huli ay mapunta sa impyerno. Imposible yan. Yan po ang ibig sabihin ng preservation of God and perseverance of the saints. Yan po ang kinapapalooban ng tinatawag na doctrines of grace. Maliwanag? May tanong? Any question? Alright, let's proceed mga kapatid. Pakikita natin sa unang puntos ang mga katuruan na nabanggit natin, yan po ay itinuro ni Jesus Christ. Hindi yun ni John Calvin. Okay? Ang gagawin natin, tutunghayan lang natin yung 4 na gospel accounts. Maliban lang kay Luke. Pero merong isang reference kay Luke. So, ibig sabihin, Matthew, Mark, Luke, John. Kasi dyan yung panahon ni Jesus Christ. So, punta tayo, the gospel according to John. Buksan natin ating mga Bible sa John chapter 6. John chapter 6. Umpisahan natin sa verse 36. Maganda itong aking Bible kasi ito'y red letter edition. Ibig sabihin, lahat ng mga nakapula dito, salita ni Jesus Christ. Siya ang nagsalita. Kaya madali matukoy kung sino nagsalita eh. Basta nakapula, si Jesus Christ ang nagsasalita. Kaya dito, kitang-kita ko na na kung sino yung nagsasalita, si Jesus Christ. John chapter 6, verse 36. But I said unto you that ye also have seen me and believe not. 37. All that the Father giveth me shall come to me. And him that cometh to me I will in no wise cast out. Tagalog, ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. Pansinin nyo, mayroon na pong partikular na mga tao na ibinigay na ng Ama sa Anak. Hindi ba? Ang lahat ng ibinibigay, all that the Father hath given me, all that the Father giveth me, shall come to me. Sinabi na ni Jesus Christ na ang mga lalapit lang sa Ama, lalapit sa Anak, para magkaroon ng buhay na walang hanggan, para maligtas, ay yung mga ibinigay lamang Ama sa Kanya.
Hindi ba particular redemption yan? Di ba? Napakaliwanag, limited atonement. Tuloy, ang basa. For I came down from heaven not to do mine own will, but the will of Him that sent me. Specific ang purpose ni Jesus Christ kung bakit siya bumaba mula sa langit dito sa lupa para tuparin ang kalooban ng Ama. Nung si Jesus Christ ay naparito, hindi siya nag-alatsamba kung sino kanyang ililigtas. Alam niya na kung sino ang kanyang ililigtas. Sino? Yung mga ibinigay ng Ama sa kanya. Sila yung tutubusin niya eh. Para sa kanila, iaalay niya ang kanyang buhay. Para sa kanila, siya'y mamamatay. Para sa kanilang kaligtasan. Yan ang kalooban ng Ama. Kaya nga si Kristo'y naparito, tutuparin niya ang kalooban ng Ama. Ngayon, ano ang kalooban ng Ama? Ayan, 39. And this is the Father's will who hath sent me, that of all that He hath given me, I should lose nothing. At ito ang kalooban na nagsugo sa akin, na sa lahat ng tao? Sabi ba dyan, lahat ng tao? Oo, nabasa natin lahat. Pero hindi sinabi lahat ng tao. Sino lang? Lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman. Ibig sabihin, hindi mapapahamak. Hindi pupunta ng impyerno. Diba? Kundi ano? Kundi ibangon sa huling araw. Hindi ba particular redemption yan? Verse 40. And this is the will of Him that sent me, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Notice, number 1. Kalooban ng Ama na ang lahat ng ibinigay sa kanyang anak na si Jesus ay maligtas. Tama o mali? Agree kayo? Ayan kaliwaliwanag naman Kalooban ng Ama ng lahat ng ibinigay sa kanyang anak na si Jesus ay maligtas. Pangalawa, kalooban ng Ama ng lahat ng ibinigay niya sa kanyang anak ay sumampalataya at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Basa, 40. And this is the Father's will, and this is the will of Him that sent me, that everyone who seeth the Son and believeth on Him may have everlasting life. And I will raise him up at the last day. Kalooban ng Ama, ng lahat ng ibinigay niya sa anak, sasampalataya para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi hindi naman pwedeng magkaroon ng buhay na walang hanggan kung hindi sasampalataya paano nga ibinigay ng Ama? Bandang uli, hindi naman sumampalataya. Di napahamak. Di tapos na yung misyon. Nagkasira-sira na. Hindi natupad ni Kristo yung kalooban ng Ama. Diba? Kaya kalooban ng Ama yan. Sa madaling salita, sa madaling sabi, na maligtas silang lahat. Sino yung lahat? Yung ibinigay ng Ama sa anak. Hindi ba particular redemption yan? Particular na mga tao lamang? Ang ililigtas ni Kristo? Hindi lahat. 65. Talon tayo sa verse 65. And he said, therefore said I unto you that no man can come unto me. Walang sino mang makalalapit sa akin. Walang taong makalalapit sa akin. Cannot come. Maliban ipagkalob sa kanya ng Ama. Hindi ba total depravity yan? Di ba? Nang tayo walang kakayahan, binasa natin kanina, pinaliwanag natin kung ano ibig sabihin ng total depravity. Man lost his spiritual ability to do any spiritual good accompanying his salvation. Maliban na lang ilapit siya ng Ama, walang kakayahan ng tao pagdating sa kaligtasan. Nasa Diyos talaga ang pag-asa ng tao para maligtas Wala sa tao. Di ba total depravity yan? Kaya malibay pagkalob ng Diyos, Ama, na isang tao'y makalapit kay Kristo, hindi yan lalapit, hindi yan makakalapit. Next, John chapter 10. Punta naman tayo sa John chapter 10. Ang daming ito. Sana matapos ko. John chapter 10, verse 11. I am the good shepherd. Again, si Jesus Christ ang nagsasalita.
The good shepherd giveth his life for the sheep. Kanino inalay ni Kristo ang kanyang buhay? Sa lahat ng tao? Napakaliwanag, tupa lang eh. Lahat ba ng tao tupa? May kambing eh. Oh, paano yun? Tanong, inalay ba ni Kristo ang kanyang buhay para din sa mga kambing? Ay walang ganun. Wala siyang sinabing ganun. Ito pa nga sa talatang 16, and other sheep I have that are not of this fold. Them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Walang kambing. Tupa ang tinutukoy niya. You see? 17, therefore, that my Father love me, because I lay down my life that I might take it again. Meron pa. Yun, 15. Nalagpasan natin 15. As the Father knoweth me, even so I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Inalay ni Kristo ang kanyang buhay para lang sa mga tupa. Hindi niya sinabing para din sa mga kambing. Sa Mateo 25, makikita natin may mga kambing eh. Punta tayo sa Mateo 25 para maliwanag mga kapatid. Ang kambing kasi hindi pwedeng maging tupa. At ang tupa hindi pwedeng maging kambing. Ang kambing ay kambing, ang tupa ay tupa. Sa ganung anyo o likas sila ipinanganak. Kaya mali yung sasabihin, dati tayo mga kambing, tas tayo naging tupa. Walang ganun. Walang ganun turo si Jesus Christ. Yung mga ibinigay ng Ama sa Kanya ay itinuring ng mga tupa. Yun nga lang, dahil sa kasalanan, naligaw. Kaya nga lost sheep. Nawawalang tupa. Kaya yun ang hahanapin ni Jesus Christ. Hindi niya hahanapin ng mga kambing. Ang hinahanap niya mga tupa niya eh. May tupa siya eh. 25 of Matthew. Verse 31. Ito, pagdating sa Judgment Day. A judgment of the nations, ibubukod ang tupa sa kambing. When the Son of Man shall come in His glory, and all the holy angels with Him, then shall He sit upon the throne of His glory. And before Him shall be gathered all the nations. Take note, all the nations. And He shall separate them one from another, as a shepherd divideth his sheep from the goats. And He shall set the sheep on His right hand. Nasaan ang sheep? Sa kanyang right hand. And the goats, but the goats on the left hand. Napakalinaw, may distinction. Sheep, goats. Diba? Hindi magkatulad, hindi magkapareho. Magkaiba. Kaya ang tanong, kung may goats pala, tinubos din ba ni Kristo mga kambing? Kasama ba yun sa plano ng kanyang redemption? Ang mga kambing ba ay kasama sa mga ibinigay ng Ama sa anak para kanyang iligtas at tubusin? Sagot! Hindi totoo namatay si Kristo para sa lahat ng tao. Malinturo yan. Namatay lang siya para sa mga hinirang ng Diyos. Hindi ba particular redemption yan? Limited atonement yan? Balik tayo sa John 10. Panginoon Kristo na nagsabi, namatay lang siya o ialay lang niya ang kanyang buhay para sa mga tupa niya. My sheep. Kanya yan, pag-aari niya yan, binigay sa kanya yan eh. Kaya siya yung shepherd nila. Ililigtas niya lahat yan. Di ba napakaliwanag niyan? John chapter 10 verse 14. Ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin. Yung mga tupa, ay mga kambing kaya, kilala niya. Di ba meron ng pinagsabihan si Jesus Christ na hindi ko kayo nakikilala, kayong mga gumagawa ng katampalasanan. Mateo 7:21. 22, 23, 24. Ang nakikilala lang niya, mga tupa niya. Kasi kanya yan eh.
nakikilala ko ang sariling akin. Bakit? Kasi nga, binigay sa kanya yan ng kanyang ama. At ang sariling akin ay nakikilala ako. So, sino sila? Verse 16. Napakaliwanag. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko. Hindi ba election yan? Di ba? Unconditional election. Tuloy, at kanilang diringgin ang aking tinig. O, hindi ba effectual call yan? At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. 27. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. O, hindi ba effectual calling yan? Hindi ba irresistible grace yan? Dinirinig ng aking mga tupa at sila'y aking nakikilala. O, hindi ba unconditional election yan? At sila'y nagsisisunod sa akin. O, hindi ba perseverance of the saints yan? Diba? Sumusunod. Perseverance, nagpapatuloy sa pagsunod kay Jesus Christ. Yan ang marka ng mga totoong saved. Yan ang marka at palatanda ng mga tunay na tupa ni Kristo. Hindi yan mga kambing. Mga kambing kasi hindi naman sumusunod eh. Ito, nagsisunod kay Jesus Christ. Haliwa-liwanag eh. 28. At sila'y binibiyang ko ng walang hanggang buhay. At kailanman hindi sila malilipol. Malilipol o hindi? Sabi na dyan, hindi malilipol eh. Hanggang mamatay, save yan. Hindi mapupunta sa impyerno. At hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. O, hindi ba preservation of God yan? The doctrine of the preservation of God. Next, John chapter 15, verse 16. John chapter 15, verse 16. Ako hindi nyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko. O, di ba napakaliwanag, unconditional election yan? At akin kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Sino humirang? Si Jesus Christ. Ang mga apostol ba humirang sa Kanya? Hindi. Unconditional election. Ang pagkahirang sa kanila ni Kristo, walang batayan. Ginusto niya eh. Next, ito, John chapter 17. Yan. John chapter 17. Umpisa natin sa verse 1. Para maintindihan natin mabuti. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. Kanino? Sino nagsalita? Maliwanag ang Panginoong Jesus. Turo niya ito eh. Aral niya to. Sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ang anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng ng buhay na walang hanggan. Sino? Ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. Lahat ba ng tao bibigyan ng buhay na walang hanggan? Sino lang bibigyan ng buhay na walang hanggan? Ay di binigay ng Ama sa Anak. Di ba nabasa natin kanina, John 6? Inulit sa chapter 17. So napakaliwanag eh. Meron ng particular na mga tao, bago pa nila lang ang sanlibutan, na ibinigay na ng Ama sa Anak para iligtas, para bigyan ng buhay na walang hanggan. Na kung tawagin ay mga hinirang ng Diyos, na kung tawagin mga tupa ni Kristo. Yan ang maliligtas. Napakaliwanag yan. Particular redemption ho yan, mga kapatid. Yang salitang thou hast given me sa English version, o lahat ng ibinigay mo sa akin, 7 beses ho yan binanggit sa chapter 17 ni Jesus Christ. Mamaya, tintiin na natin yan. Na ine-emphasize dito yung unconditional election and particular
redemption. Talon tayo sa verse 6. Hanapin natin yung mga salitang ibinigay sa kanya ng Ama. Ipinahayag ko, verse 6, ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Pangalawa na yan, ha? Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin. Pangatlo na. At tinupad nila ang iyong salita. Verse 9. Idinadalangin ko sila. Hindi ang sanlibutan. O, kita nyo na? Hindi pala kasama sa prayer ni Jesus Christ ang sanlibutan. Kung tinubos ni Kristo lahat ng ang buong sanlibutan, hindi niya pinalangin. Hindi niya sinama sa prayer niya. Kaya yung sanlibutan, hindi ibig sabihin lahat ng tao. Every individual without exemption. Hindi ho yan ang kahulugan dyan. Ang kahulugan niya, lahat po yan ng mga hinirang ng Diyos. Yun po yung inibig ng Diyos sa John 3:16. The world of the believers po yan. The world of God's elect, whether Jew or Gentile. Yun po meaning nun. The world of the believers. Kasi yun lang po ang sasampalataya. At yung sasampalataya, yun ang bibigyan ng buhay na walang gaan. At napakaliwanag na yung mga sasampalataya, yun po yung mga ibinigay ng Ama sa anak. Kasi nga, kalooban ng Ama na maligtas sila. Siguradong sasampalataya ho yan. Hindi maaaring hindi. Kasi ang Diyos din ang magbibigay sa kanila ng pananampalataya. That's the truth. Tuloy. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko. Kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo. Pangilan na yan? 4 na. Sapagkat sila'y iyo. Kita nyo, pag-aari din sila ng Ama. Hindi lang sila pag-aari ng Jesus Christ, pag-aari din sila ng Ama. Verse 11, at wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin. Ayan, inulit na naman. Kita yung emphasis ni Jesus Christ, sa mga ibinigay sa kanyang Ama. Kasi precious sila eh. Mahalaga sila eh. Dahil bigay sila ng Ama sa kanya. Upang sila maging isa na gaya naman natin. Talon tayo sa verse 12. Samantalang ako'y sumasa kanila ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin. Pang-5 na yan eh. 5, 6, pang-6. At sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila walang napahama, kundi ang anak ng kapamakan. Si Judas yun. Kasi hindi siya kasama sa ibinigay ng Ama sa anak. Kaya hindi saved si Judas, kahit apostol pa yan. Kaya hindi ko mo apostol, save. Hindi ko mo pastor, save. Hindi ko mo diakono, save. Kung mo ba apostol, save na. Kung mo pastor, save na. Pag hindi elect, hindi yan safe. Ha? Hindi ko mo sovereign grace. Oh, thank you, brother Kirby. Hindi ko mo sovereign grace, sir. Save na. Diba? Liwanag niyan eh. Kung hindi ka kasama sa ibinigay ng Ama, ay hindi ka kasama sa kaligtasan. May binigay na eh. Hindi na natin mabubura yun. Kompleto na listahan ng Diyos eh. Nakasulat na nga mga pangalan nila sa aklat ng buhay eh. Bago pa itinatagan sa libutan, kita nyo, may listahan na si Kristo. Na mga itutubusin niya, mga ililigtas niya. Hindi mo na mabubura yun. Bilang na ho yun. Kaya nga nakikilala ko eh. Sabi ni Kristo, nakikilala ko ang aking mga tup. Alam niya, kilala niya sa pangalan. Bihirang aral yan. Napakaganda. Sabi ng Panginoon. Purihin ang ating Diyos. Verse 24. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin, pang-6 o pang-7. Ito yan eh. Ay, ibig ko kung saan ako naroon, sila naman ay dumong kasama ko, upang makita nilang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin. Inulit na naman, sapagkat ako iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. Ngayon, sabi nila, yan ay tumutukoy lang sa mga apostol.
na ibinigay ng Ama kay Jesus Christ. Ha? Sa mga apostol lang ba yan? Basahin natin talatang 20. Sabi sa talatang 20, hindi lamang sila ang idinadalangin ko. Ibig sabihin mga apostol. Kundi sila rin naman na mga nagsisisampalatay sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Hindi lang po yan mga apostol. Tumutukoy din niya sa mga magsisisampalataya pa kay Kristo. Yun yung sinasabi ni Kristo, meron akong mga tupa na wala sa kawang ito. Ako'y pupunta rin at hahanapin sila. Mga hintil na ho yun. Na mga ibinigay ng Ama sa anak. Mga hinirang din yan. Kaya ang mga hinirang, hindi lang sa hanay ng mga Hudyo, hindi lang sa mga pangkat ng mga Hudyo, may mga hinirang din ang Diyos sa hanay o pangkat ng mga hintil. Yun yung bumubuo ng world of the elect. Hudyo man o hindi. Di ba? Next, John 5:41. John 5:41. Paspasan ko na. Hindi, John 5:41. At ayaw kayong, tama ba? pala. At ayaw kayong magsilapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. Ano yan? Hindi ba total depravity yan? Hindi ba total inability yan? Oh. Ang tao ayaw lumapit. Sino may gustong lumapit? Wala. Walang may gustong lumapit. Pinatotohanan ni Kristo yan, oh? At ayaw kayo magsilapit sa akin. And you will not, talking about man's will, man will not come upang kayo magkaroon buhay na walang hanggan. You see? Tinuro ni Kristo, man has no will to come. May will ang tao. Pero wala siyang free will. Hindi free ang kanyang will. Wala siyang nais na lumapit kay Jesus Christ. Napakaliwanag. You will not come to me. Ayaw ninyong magsilapit sa akin. So, tapos na tayo kay John. Napakarami pa niya mga kapatid. Maubos ang ating time. Pinili ko lang po ito. Punta naman tayo kay Mateo. Ang Ebanghelyo ni Mateo. Matthew chapter 13. Tapos na tayo sa Ebanghelyo ni Juan. Punta naman tayo sa Ebanghelyo ni Mateo. Tingnan niyo talatang 13. Kaya't sila'y pinagsasalitaan ko sa mga talinghaga. Bakit? Sapagkat nagsisitingin na hindi sila nakakakita. Ha? Anong nangyari sa mga mata nila? Yung mga mata hindi nakakita. At nangakikinig ay hindi sila nakakarinig. Ba, hindi lang pala mata, pati tenga, may diferensya. May tenga nga, hindi naman nakakarinig. Hindi sila nakakaunawa. Naku, pati utak. May diferensya. Hindi makaunawa. Hindi ba total depravity yan? Di ba? Ang tao, totally depraved. Kaya sinabing total, ibig sabihin, yung kanyang intellect, will, at saka emotion, o yung kanyang mind, heart, and will, ay corrupted ng kasalanan. Walang exemption. Mali po yung turo ni James Arminius na yung will ng tao hindi raw na-corrupt ng kasalanan. Kaya ang tao daw may free will. At dahil sa tao may free will, may kapasyahan ng tao. Nasa tao daw ang pag-asa o nakasalalay ang kanyang kaligtasan. Kung pipiliin niya si Kristo o hindi. Mali. Napakaliwanag ng turo ni Jesus Christ. Kung itutuloy pa natin, lalo pa nating maiintindihan. Verse 14. At natutupad sa kanilang hula ni Isaias na sinasabi, sa pakikinig ay inyong maririnig at sa anumang paray hindi inyo mapag-uunawa at sa pagtingin ay inyong makikita at sa anumang paray hindi ninyo mamamalas. Kita nyo yan? Bakit ganon? Kasi nga tao patay, spiritually dead. Pag kumausap ka ng isang tao patungkol sa mga bagay na spiritual, ang kausap mo patay.
Makaunawa yan. Hindi ba total depravity yan? Tuloy pa, 15. Sapagkat kumapal ang puso ng baing ito at mahirap na mga karinig ang kanilang mga tainga at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata. Baka sila ay mga kakita ng kanilang mga mata at mga karinig ng kanilang mga tainga at mga kaunawa ng kanilang puso at muling mga balik loob at sila'y aking paggalingin. You see that? At ito pa mga kapatid, hindi lamang sinabi ni Jesus Christ that people will not come to me. But instead, He also said, people could not come to me. They could not believe. John chapter 12, balik tayo sa John. John chapter 12. Sinabi ito ni John. 12:39. Dahil dito hindi sila makapaniwala. Bakit? Sapagkat muling sinabi ni Isaias, binulag niya ang kanilang mga mata at pinatigas niya ang kanilang mga puso. Baka sila ay mga kakita ng kanilang mga mata at mga kaunawan ng kanilang puso at mga balik loob at sila ay mapagaling ko. Basahin ko sa King James Version. Therefore they could not believe. Mahalagang maintindihan natin ito mga kapatid, yung will not and could not. Kasi yung will not, that is total inability. They will not. And could not, that is total depravity. Man will not believe because man could not believe. You see? Hindi lamang ang tao ay walang kakayahang lumapit. Hindi lamang ang tao ay walang kakayahang sumampalataya. Kundi ayaw niyang lumapit. Ayaw niyang sumampalataya. Naintindihan ang pagkakaiba? Hindi lamang ang tao totally depraved, unable to do anything, kundi talagang ayaw niya. Ayaw niya. Tandaan niyo mga kapatid, ang isang taong makasalanan pupunta ng impyerno kasi gusto niya yon. Ang isang taong makasalanan pupunta ng langit kasi gusto yun ng Diyos. Nakita yung pagkakaiba? Kaya lang naman tayo pupunta ng langit kung tayo ang lahat dito ay saved na, tunay na tinubos ni Kristo, ang ating Panginoon. Kasi yun ang gusto ng Diyos. Umpisa naman, hindi naman natin gusto yan eh. Pinagtataguan natin ng Diyos eh. Di ba? Ang Diyos ang may kagustuhan. Will of the Father nga eh, na tayo ay maligtas. Ngayon, pag ang tao napunta ng impyerno, gusto ng tao yun. Siya may gusto nun. See? Magkasama ang will not at cannot. Man will not, man cannot. Alright. Matthew chapter 12. Matthew chapter 12. Nabasa ba natin kanina yung John 6:44? Hindi no. Nakakaligtaan ko yung John 6:44. Anyway, mamaya balikan natin yun. Matthew chapter 12. Tingnan niyo po sa talatang 13. Matthew chapter 12. Punta tayo sa Matthew 10. I'm sorry. Kamali ako ng pagkalista ng verse. Matthew chapter 10, verse 22.
And ye shall be hated of all men for my name's sake, but he that endureth to the end shall be saved. Hindi ba perseverance of the saints yan? Mag-endure to the end. Yun talaga ang saved. Pinatunayan na talagang saved siya. Hindi para ma-save. Pinatunayan niya talagang saved siya. Yun yung work out your own salvation with fear and trembling. Chapter 24. Punta tayo sa chapter 24 ng Matthew. Perseverance of the saints. Verse 13. Inulit yan. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Yan ang teaching ni Jesus Christ. Alright. Next, Matthew 20. Matthew chapter 20, verse number 28. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give, notice this, to give His life a ransom for all. Basahin ko sa Tagalog ha. For all ba sinabi niya? For all. At ibinigay ang kanyang buhay na pangtubos sa lahat. Ang nabasa natin, marami, many. Hindi lahat. Hindi lahat tinubos. Many lang. Di ba? Jesus Christ ang nagsabi niyan. Binigay niya ang kanyang buhay na pangtubos sa marami, hindi sa lahat. Sa marami lang. Chapter 25, verse 34. 25, verse 34. Kung magkagayo sasabihin ng hari sa nanga sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanlibutan. Sino ito mga sinabihan niya? Mga tupa na nasa kanan niya. Kanina binasa natin yung verse 32. Ayan. Pag tinuloy mo, yan ang eksena. Sinabihan niya yung mga tupa na nasa kanyang kanan, manahin ninyo ang kaharian na nakahanda sa inyo. Kailan inihanda? Buhat ng itatag ang sanlibutan. Nakita niyo yan? Nakaplano na pala. Buhat pa ng itatag ang sanlibutan na ipamana sa kanilang kaharian. Sino ito? Mga tupa. Mga ibinigay ng Ama sa anak. Mga hinirang ng Diyos. Di ba napakaliwanag niya, particular redemption yan? Pagdating naman sa Gospel according to Mark, nagpas na ako ng isang oras. 10 minutes. Gospel according to Mark. Mark chapter 7. Verse 21. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masamang pag-iisip, ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalo niya. Dito, in-expose ni Jesus Christ kung ano ang tunay na kalalagayan at anyo ng puso ng tao. Sa puso ng tao, dyan ang gagaling lahat ng uri ng kasalanan at kasamaan. Dito, itinuro ni Kristo na ang puso ng tao ay factory ng kasalanan. 22. Ang mga kasikamihan, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Ang lahat ng masamang bagay na ito ay sa loob, nagsisipanggaling, at nakakahawa sa tao. Hindi ba yan ay total depravity? Total. Depraved, corrupted. Hindi ba man's sinfulness yan? Man's corruption? Oh. Parang x-ray, ano? Tinignan ni Jesus Christ ang puso ng tao. Tanong, may nakita ba siya sa puso ng tao na repentance? May nakita ba siya sa puso ng tao na faith? May nakita ba siya kahit katiting na kabutihan sa puso ng tao? Wala. Bakit? Sapagkat ang tao ay completely, totally depraved, corrupted by sin.
Kaya ang tao hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Walang sino mang tao ang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Walang mabuti sa paningin ng Diyos. Lahat ay nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. May sino makapagbabago ng puso ng tao? Tao, kaya niya baguhin puso niya? Paano? Tanging Diyos lang makapagbago niyan sa awa at biyaya ng Diyos. Napakaliwanag niyan. Depravity. Now last, sa Gospel ni Luke. Luke chapter 4. Verse 25. Datapat katotohanan sinasabi ko sa inyo, maraming mga baong babae sa Israel ng mga araw ni Elias, nang sarhan ng langit sa loob ng 3 taon at 6 na buwan, noong datna ng malaking kagutom ang buong sangkalupaan. At sa kanino man sa kanila, hindi sinugo si Elias, kundi kanino? Sa Sarepta, sa lupa ng Sidon, sa isang babaeng bao. Ano ito? Election! This is the doctrine of unconditional election. Doon lang sa babaeng bao na nasa Sarepta, sa lupa ng Sidon, doon lamang gumawa ang Diyos ng himala. Samantalang ang daming babaeng bao na naghihirap doon. Di sana lahat yun. Pinakain ng Diyos. Bakit doon lang sa babaeng Sarepta? O sa babaeng bao na nasa Sarepta? That's election. Ganon din. Maraming may ketong in verse 27. Maraming ketongin sa Israel ng panahon ni Eliseo na propeta. At sino man sa kanila hindi nilinis kundi lamang si Naaman na siro. Bakit? Ang dami palang ketong. Ba't hindi may ketongin? Bakit hindi sila pinagaling ng Diyos? Lahat. Ba't si Naaman lang? Siya nakasumpong ng biyaya eh. Election of grace. Kita niyo? Kaya ililigtas ng Diyos ang sino mang kanyang kalugdan. Kaya naman iligtas ng Diyos lahat ng tao eh. Ba't di niya gawin? Ba't di niya ginawa? Kasi nga ang Diyos gumagawa ayon sa kanyang sovereignty, ayon sa kanyang sovereign pleasure, ayon sa kanyang sovereign will. Because God is sovereign. He does as He pleases, only as He pleases, and always as He pleases. Kaya tayo naligtas mga kapatid, kasi kinalugdan lang ng Diyos na tayo ligtas. Bagamat hindi tayo karapat-dapat kahit katiting ng kanyang awa at biyaya o kabutihan. Nakita nyo? Napatunayan natin ang doctrines of grace, teaching si Jesus Christ. Na bakit tinawag na doctrines of grace? Pangalawa, tuloy ko pa ha mga kapatid, medyo adjust pa tayo ha. I hope okay lang kayo. Tuloy pa natin ng kaunti. Mabibitin eh. Siguro may part 2 talaga to. Mahaba ito. So bakit tinawag na doctrines of grace? Naitanong na ba yan? Sa tagal ko ng sovereign gracer eh, walang nagtanong yan eh. Basta tinanggap, doctrines of grace. 5 points of Calvinism. Tulip doctrine. Bakit mas prefer natin doctrines of grace? Hayaan natin si Brother Tom Ross ang sumagot nito. Sa kanyang aklat, Abandoned Truth, Chapter 1, Introduction to Sovereign Grace, page 4. Pakinggan nyo, sabi niya, many people refer to the doctrines of grace as the 5 points of Calvinism. I prefer to use the term doctrines of grace for 2 reasons. Makinig. First, because it is the language of Scripture. Second, because I don't believe that these doctrines originated with John Calvin or any other man for that matter. They are teachings that originate with God, who inspired the Holy Scriptures.
They are the teachings that the Lord's churches have been proclaiming throughout the centuries. And I couldn't agree more. And I say amen to that. Amen. Agree ako dyan. Mas prefer natin doctrines of grace, hindi Calvinism. Kasi in matters of salvation, naniniwala tayo na puro grace yan. Okay? Grace. We always use the word grace sa pagtuturo natin tungkol sa kaligtasan. Kabaliktaran ng salvation by works. Ang itinuturo natin, salvation by God's sovereign grace. See? Tingnan nyo ito at random, i-quote ko lang mga kapatid. Salvation is by grace alone. Ephesians 2:8, for by grace you have been saved through faith. Sa Titus, 2 Timothy 1:9, for ye are saved and are called by a holy calling, not according to our works, but according to His purpose and grace. Before the world began. Next, the grace of God that bringeth salvation. Titus 2:11. The grace of Christ. Galatians 1:6. The gospel of the grace of God. Acts 20:24. Pansin nyo, hindi lamang po tinawag ni Pablo ang gospel na gospel or good news of salvation by Christ, kundi tinawag niyang the gospel of the grace of God. Sabi niya, which brings the account of the free grace, love, and mercy of God displayed in the plan or scheme of salvation of the grace of God, the Father, salvation of the grace of God, the Son, salvation of the grace of God, the Holy Spirit. The three persons in one Godhead. At ang Ebanghelyo, maaaring tawagin the gospel of the grace of God. Bakit? Because all the doctrines of it are doctrines of grace. Election, grace yan. Calling, grace yan. Redemption, justification, regeneration, sanctification, glorification. Lahat yan ay by grace. It is called the gospel of salvation. Why? Because it declares the whole salvation, the whole of salvation from first to last, all of grace. All of grace. Maski yung pagsisisi, pagsampalataya ng tao, yan ay sa biyaya. Hindi yan tinuturo ng mga Arminian. Ang paniwala nila, ang pananampalataya, galing sa tao At kaya ang tao nakapagsampalataya dahil may free will. Hindi na tinuturo, biyaya yan. Lahat yan biyaya, wala dyan gawa ng tao. Yan ang paniniwala natin, salvation by grace alone. Pag sinabing by grace alone, walang gawa ang tao dyan, walang parte ang tao dyan. Walang free will dyan. Grace yan Pag sinamahan mo yan ng free will, sinamahan mo yan ng kahit katiting na gawa ng tao, hindi na grace yan. Huwag mong tatawagin salvation by grace yan. Nakita yung mga kapatid? The gospel of the grace of God. Next, election of grace. Romans 11:5. Sovereign grace. Exodus 33:19. I will be gracious to whom I will be gracious. Diba sovereignty yan? Bibiyayaan kung gusto kong biyayaan, kahabagan kung gusto kong kahabagan. Yun ang ibig nating sabihing sovereign. Nasa pasya ng Diyos kung sinong kahabagan niya, kung sinong biyayaan niya, kung sinong kanyang ililigtas, kung sinong nais niya. Kaya sovereign. Grace. Nabasa natin, mababasa na sa Bible, justified freely by His grace. Romans 3:24, Titus 3:7, believe through grace. Acts 18:27. Puro grace. You see? And doctrines of grace, in my own estimation, in my personal opinion or belief, can also be considered as gospel. The doctrines of grace is also the gospel of the grace of God. In a sense, because it is the good news of the grace of God.
Maaaring mayroong hindi sumang-ayon sa akin. I understand. Pero naniniwala ako na ang doctrines of grace, gospel din yan. Ano ba ibig sabihin ng gospel? Di ba good news? Good news of what? Good news about the grace of God. Because the doctrines of grace is about the grace of God. Although iba yung gospel of your salvation sa Ephesians 1:13. Yun yung gospel na kapagliligtas. That is Jesus Christ. Pero yung doctrines of grace, gospel din naman yan kasi good news. Only in that sense. It is the good news of the grace of God. Sa total depravity, may grace. Biruin mo totally depraved, biro mo totally unable yung tao, biro mo totally spiritually dead, naligtas pa. Paano naligtas yun? Ay di sa biyaya. Hinirang. Bakit hinirang? Biyaya. Tinubos. Ba't tinubos? Biyaya. Nakalapit, nakapagsampalataya, nakapagsisi. Bakit? Nilapit ng banal na espiritu. Bakit nilapit ng banal na espiritu? Biyaya. At nakakapagpatuloy hanggang wakas para maligtas. Bakit? Dahil sa biyaya. Kaya yan ang mabuting balita tungkol sa biyaya ng kaligtasan ng Diyos. Kaya uniwala ang doctrines of grace, good news din yan, gospel yan. Bagamat iba yan doon sa the gospel ng Romans 1:16 at saka ng Ephesians 1:13 na nakapagliligtas. It is all of grace. We believe in the doctrines of sovereign grace in the salvation of men. Kaya nga doctrines of grace ay may kinalaman yan sa teachings about salvation. Kaya pagdating sa teachings of salvation, dapat tama ang teaching. Kasi pag mali ang teaching ng salvation, mali ang salvation. Pag mali ang salvation, hindi totoong save. Mali. Okay. Again, let me clarify this bago tayo magtapos mga kapatid. No? Na itong doctrine of sovereign grace is not the gospel that saves. Meaning, hindi ka maliligtas kung maniniwala ka sa doctrines of grace. Alright? No one who believes in the doctrines of grace can be saved. But only in the gospel of Jesus Christ. Romans 1:16. Let me clarify that, ha? Kasi maraming detractors, maraming mga false accusers na nag-accuse sa atin falsely. Mga confused kasi sila. Romans 1:16. Ito yung gospel na nakapagligtas. It is the gospel of Christ. Sabi rito, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. You see? The gospel of Christ is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Ephesians 1:13. So yung gospel na kapag save, tinawag na the gospel of Christ. In Ephesians 1:13, in whom ye also trusted after ye heard the word of truth, the gospel of your salvation. Yun ang kanilang sinampalatayanan. Sabi riyan, in whom ye also trusted or in whom ye believed. Kaya sila na-saved. After ye heard the word of truth, word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after ye believed. Kaya sila na-saved. Alright? However, listen to this. Gayon pa man. Lahat ng mga totoong sumampalataya sa saving gospel ni Jesus Christ will also believe in the doctrines of God's sovereign grace. That's our premise. That's our belief. That's the truth. Na ang lahat ng tunay na sumampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo na kapagliligtas ay sasampalataya din sa doctrines of God's sovereign grace.
And let me emphasize this, mga kapatid. No one who genuinely believes in Jesus Christ for his salvation will reject his Savior's teachings. Otherwise, his so-called faith in Christ is a counterfeit and a mere humbug. Tingnan nyo sa dictionary kung ano meaning ng humbug. Hoax. Peke. Yan yung matagal ko nang pinaglalaban at binibigyan din, mga kapatid. Hindi ko matanggap yung turo, kasi wala naman sa Bible yun na kahit hindi daw maniwala sa aral ni Kristo, basta sumampalataya kay Kristo, ligtas yun. Kasi hindi daw yung aral ang nakapagliligtas, kundi si Kristo. Hindi daw yung doktrina ang napako sa krus, kundi si Kristo daw. Anong katarantaduhan yan? Anong kalokohan yan? Etong nasa Bible. Ang talagang sumampalataya kay Kristo, paniniwalaan at sasampalatayanan ang katuruan ni Kristo. Yan ang nasa Biblia. Ang nagtatakwil sa aral ni Kristo, itinatakwil si Kristo. Ito challenge ko. Maghanap kayo sa Bible ng verse na ang isang taong sumasampalataya kay Kristo saved kahit itinatakwil niya yung aral ni Kristo. Maghanap kayo ng ganong verse. Ulitin ko. Maghanap kayo ng verse na ang isang tao ay sumasampalataya kay Kristo, tunay na sumasampalataya kay Kristo, kahit itinatakwil niya at ayaw niyang tanggapin, ayaw niyang paniwalaan, ayaw niyang manatili sa aral ni Kristo. Saan ang verse? Pinaghiwalay yung tao sa aral niya. Pinaghiwalay yung person sa kanyang teachings. Kaya ka nga naniwala sa person dahil sa teachings niya. Basta takwil mo teachings niya. Anong klaseng turo yan? Walang sovereign gracer ang nagturo sa akin ng ganyan. Ako, dati akong Arminian. Alam ko, malaking pagkakaiba ng Arminianism sa sovereign grace doctrine. Bakit? Galing ako dyan Nakita ko malaking pagkakaiba Tapos itong mga peking sovereign gracer na to, talagang mga peke yan Wala silang nakitang pagkakaiba. Parehas lang daw, yung salvation ng mga Armenians, parehas lang daw sa salvation natin. Yung gospel ng mga Armenians, parehas lang daw sa gospel natin. Yung Diyos ng mga Armenians, parehas din ba sa Diyos natin? Yung Kristo na sinampalatayanan nila, parehas ba sa Kristo na sinampalatayanan natin? Bakit si Brother Cockrell may nakitang pagkakaiba? Sabi niya, the Christ of Armenianism is not the Christ of the New Testament. Bakit si Brother Cockrell may nakita siyang pagkakaiba? The gospel of Armenianism is not the gospel of Christ. Tapos tayo pa ngayon ng extreme, tayo pa daw ang apostate. Sino kaya dito ang totoong sovereign gracer? Kahit kailan hindi tayo nagbago sa ating posisyon. Hindi tayo nagbago sa ating paninindigan. Kung ano yung tinuro sa akin noon, yung pa rin ang aking pinangahawakan. Hindi ako nagbago. Etong mga peking sovereign gracer na to dami na niyan. Lumabnaw na sa mga paniniwala Kaya nga binabalik-balikan ko yung libro ni Brother Tom Ross, Abandon Truth. Bihira ka ako na, abandon na! Yung sinasabi ni Brother Tom Ross na Abandon Truth, Doctrines of Grace yun Wala na. Unti-unti na talagang ina-abandon itong mga peking sovereign gracer na to. Nakakalungkot. Talagang panahon na ng apostasya. Tayo pa apostate na nagtatanggol sa Doctrines of Grace. Ang pagkakaiba lang naman natin, mga kapatid, sila niwala, mga Armenian saved. Tayo hindi. Hindi naman dapat pagtalunan yan Kumpara sa kanila na ang mga Armenian ay saved, sa kanila saved. Ba't sila nagagalit pag tayo nagtuturo na mga Armenian hindi natin tanggap yung salvation? Diba? Bakit Armenian ba sila?
Baka nga. Sila nagagalit eh. Dapat ang magalit sa ating mga Armenian. Hindi sila nagagalit eh. Na ang pangalan nila, Sovereign Grace. O Sovereign Gracer. Kaduda-duda eh. Kumbaga, ang hinahataw mo ay kambing. Ang umaaray, kalabaw. Eh, kambing naman hinahataw mo eh. Ba't ang umaaray yung kalabaw? Parehas na may sungay. Wala naman, hindi naman dapat magtalo, hindi naman dapat mag-away. Di ba? Wala naman problema. Kung para sa kanila, mga Armenian ay save, di sa kanila save. Pero tayo, magtuturo tayo ng tama. Kasi ganito yung mga kapatid. Kung ang doctrines of grace ay katuruan ni Kristo na tinanggap niya mula sa Ama, bakit hindi pinaniniwalaan yan ng mga Armenians? Yan ang tanong ko. Katuruan pala ni Kristo yan. Patunayan natin, di ba? Hindi pala katuruan ni John Calvin yan eh. Kaya hindi ko tinatawag na Calvinism yan. Ayoko ma-identify kay John Calvin. Hindi ko yan niyakap, yung aral niya, dahil yan ang itinuro ni John Calvin. No! Niyakap ko yan kasi yan ang turo ni Jesus Christ. Pinakita na natin. Pinatunayan natin. Diba? Tapos sasabihin mo, sovereign gracer ka, hindi mo kayang patunayan na yan ang aral ni Kristo. Naniniwala ka, aral yan ni John Calvin. Hindi ka sovereign gracer. Pagka ganyan, Calvinist ka nga. Tagasunod ka ni John Calvin. Sovereign gracer ka, tapos hindi mo kayang patunayan na yung pinaniniwalaan mo, teachings siya ni Jesus Christ. Ang paniwala mo, teachings ni John Calvin yan. Ang bihira yan. Ay, hindi ka totoong sovereign gracer. Hindi mo kayang patunayan. Naunawan niyo mga kapatid, kaya natin yan tinatanggap at piniwalaan dahil tinuro kasi yan ni Jesus Christ, hindi ni John Calvin. At yung mga tinuturo natin, language of the scripture yan. Grace, grace, grace. From first to last, it's all of grace. Salamat na lang sa biyaya ng Panginoon. Tayo naligtas. Wala tayong parte dyan, wala tayong bahagi sa kaligtasan yan. Lahat iniukol natin ang kapuri at kaluwalhatian sa ating Diyos. Na Diyos ng biyaya, the God of all grace. At ipag-pray natin mga kapatid, ng mga mahal natin sa buhay, makasumpong sana sila ng biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan. The grace of God that bringeth salvation. Let us pray that it will appear also to them. Kasi ako naniwala, pagka sila nakasumpong ng biyaya ng Diyos, maniligtas sila. Hindi pa naman huli ang lahat. Pag-asa pa naman, buhay pa naman tayo. Pag-pray natin sila. At ipag-pray din natin mga kapatid, yung mga Armenian friends natin. Share natin sa kanila. Itong tamang aral na ito, kasi hindi nila alam yan eh. Bulag sila. Ba't ko naman nasabi yan? Galing ako dyan eh. Dati rin ako Armenian. Alam yan. Nung nagsimula ako dito sa San Pablo, Armenian. Mali nga na ituro ko eh. Kaya nagbayad ako eh. Lahat ng mga naturuan kong mali, pinuntahan ko. Tinuro ko itong tama. Puri ng Panginoon, may mga nabuksan. Kayo, nabuksan. Pero karamihan sa atin dito, wala na. Hindi na nagpatuloy. Eh, nagbayad talaga ako. Bumawi ako eh. Tinuro ko yung tama. Maski rin yung mga nakasama ko doon sa San Juan, Metro Manila, pinuntahan ko yun. Para sa sabihin sa kanila, mali ang mga naituro ko sa inyo. Ito na ang tama. Yung mga kaibigan ko, mga pastor, mga Armenian, pinuntahan ko yan. Sinikap ko ibahagi sa kanila ang tamang kaalaman ng kaligtasan, ang katuruan ng ating Panginoong Hesus. Pero karamihan sa kanila hindi na tinanggap. Itinakwil nila
ang turo ng Panginoong Jesus. Ayaw nila sa katotohanan. Ganun pa man, magpatuloy pa rin tayo mga kapatid. Habang nabubuhay tayo, kung may pagkakataon may bahagi natin, ibahagi natin. May God bless the message in our hearts. Nabot ako ng 1 hour and 35 minutes. We will continue. Dakilang Diyos na banal, maraming salamat po sa iyong mga salita na pinahayag sa amin. Salamat po sa napakagandang mga katotohanan ito. Sa mga aral po ninyo, Panginoong Diyos. Purihin kayo, luwalhatiin kayo. Salamat sa karunungan at kaalaman na ibigay niyo sa amin. Napakapalad namin na malaman namin ang mga katotohanan ito. Patuloy kaming titindig at tatayo sa matibay na aral na ito na hindi kami matitinag, Panginoong Diyos. At kalugdan niyo na gamitin kami, bigyan niyo kami ng mga bukas na pintuan at pagkakataon na maibahagi namin ang tamang katuruan nito tungkol sa kaligtasan. Panalangin namin na kahit na kami munting kawan lamang ng Panginoong Sus, ay gamitin niyo kami, Panginoong Diyos. Pinagpipray namin ang salvation ng aming mga mahal sa buhay. Maawa din kayo sa kanila. Nakikiusap kami, O Diyos. Sana'y sila rin makasumpong ng biyaya na nagdadala ng kaligtasan. Dalangin namin, Panginoon Diyos, na patuloy pagpapalain ang iglesia nito. Kapatiran, mananatili hanggang wakas, mananatili sa Panginoon Kristo, at mananatili sa kanyang mga salita o mga aral. At maglilingkod ng mayroon pong katapatan hanggang sa Panginoon Kristo ay bumalik. Pagpalaan niyo po kami lahat, Panginoon Diyos. Sa mga kamay niyo po ay aming nabilin ang aming mga sarili at buhay. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Tapos natin banal na pagtitipon. Again, let me remind you na next Sunday, banal na hapunan na po natin, no? At paghandaan po natin yan. Salamat.